Hindi naniniwala ang isang mangingisda sa Taal Lake na nanganganib ng maubos ang tawilis. Anya, pag maalon at malamig daw ang panahon gaya ngayon, talagang kakaunti ang tawilis. Pero giit ng BIFAR, endangered na talaga ang naturang isda. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Rafi, tila unti-unti na ngang nararamdaman ang pagkonti ng mga tawilis sa bahagi nga dito ng Taal Lake dahil ilang mangingisda ang ating napuntahan kanina sa San Nicolas, Batangas na ilang araw na rin nakatenga dahil wala nga silang palaot dahil yun na nga kukunti raw or halos wala nga raw silang makuha pag ganitong mga panahon. Pero giit nga ng isa sa kanila, hindi naman daw ito dahil endangered na ang mga ito, kundi dahil lamang daw ito sa panahon. Maagang dumating kanina ang ilang isda na galing mismo sa pulo ng Taal Lake sa pantalan ng San Nicolas, Batangas. May tilapia, mariputok at iba pa. Pero walang tawilis. Ilan sa mga nag-abang kanina ang mga humahango ng isda. Wala raw silang nabiling tawilis ngayon dahil wala raw huli. Sisula naman daw kasi ito. Kaya kanina, tilapia lang ang itininda sa pantalan ng San Nicolas. Bagamat hindi naman daw talaga dito karaniwang binabagsak ang mga tawilis, ayon mismo sa mga mangingisda na si Primo Gamo na 77 taong gulang na. Pero kanina, Rafi, naabutan natin siya sa kanilang bahay sa San Nicolas, Batangas. Ilang araw na kasi silang hindi pumapalaot dahil wala raw mahuli. Pero sabi ni Tatay Primo, hindi raw dahil pakonti na ang mga tawilis, kundi dahil lamang daw ito sa panahon. Seasonal daw kasi ang mga ito. Tulad halimbawa raw kapag ganitong panahon na mahangin, maalon at malamig ang panahon, madalang daw talaga ang tawilis. Pero nung nakarang linggo lang daw, marami pa raw silang nakukuhang tawilis sa lawa. Sabi mismo ng mga eksperto at ng BIFAR, endangered o nanganganib ng maubos ang nag-iisang freshwater sardine sa mundo na tanging sa Taal Lake lang makikita. Kaya dapat na itong gawa ng konkretong aksyon bago tuluyang maubos. Si Dr. Maria Teresa Mucha, matagal na pinag-aralan ang mga tawilis. Sa katunayan, Rafi, noong 2013 pa nga lang daw, bago pa man deklarang endangered ang tawilis, gumawa ng araw ng mga hakbang para ma-preserve ang mga ito. At isa raw sa kanyang ginawang pagsasaliksik ay ang pag-identify sa mga tawilis reserve area kung saan nakita ang mga larvae ng tawilis. Kaya inirekomenda raw nila na wag nang pahintulutan ang pangingisda sa mga nasabing lugar. Ang pagkakaroon din daw, Rafi, ng closed season sa tawilis ang isang paraan kung saan hindi papayagang mangisda sa mga panahong nangingitlog ang mga tawilis. May mga konsultasyon na raw na ginawa, pulong at iba pang mga pag-aaral kasama nga ang ibang ahensya ukol dito pero hanggang ngayon hindi pa rin daw ito na ipapatupad. Nanganganib na raw kung maubos kaya daw kumunti na kasi wala paubos na po. Hindi ako naniniwala diyan dahil sa nahuhuli ho namin taon-taon ho yan. Paano ho kung yan iubos na paano mahuhuli ninyo uli yan sa susunod na taon? Okay. Paano makakarami kayo kung iubos na? Even before siya ma-declared na endangered, the PAMB, DNR already have a conservation measures. Pag sinabing Tawilis Reserve Area, magde-designate ang bawat munisipyo ng isang area na kung saan hindi pwedeng mangisda doon ng tawilis. Rafi, syempre, unang-una na nga na nag-react dyan na negatibo ang kanilang reaksyon ang mga mangingisda at hilang naghahango at nagtitinda nga nito na hindi okay sa kanila ang gano'n na magkakaroon ng close season lalo na't marami raw sa kanila ang ito lamang ang inaasahan na kabuhayan. Pero ang sabi naman ng BIFAR, kailangan talagang pag-usapang mabuti ito. Although marami na raw mga public consultation na ginawa kung anong pwedeng livelihood in the meantime habang yun nga kung sakaling ipatupad na nga ang pagkakaroon ng fish holiday sa mga tawilis. Samantala, Rafi, isa sa ikangay suki at pinagbabagsakan itong mga tawilis ay dito nga sa Tagaytay kung saan tayo naroon, particular dito sa Mahogany, at isa sa talaga namang best seller at dinadayo dito ay ang tawilis. At ayon mismo sa mga nagtitinda, nalulungkot nga raw sila sa mga gantong balita dahil sigurado raw na maaapektuhan hindi lamang ang turismo, kundi gayon na rin ang kanilang kita. At syempre, bukod sa mga nagtitinda, Rafi, mismong mga parokyano nitong tawilis na dumadayo pa talaga dito sa Tagaytay para makakain nga nitong crispy tawilis. Kaya sabi nila, sana nga naman daw ay magawa ng paraan para totally hindi naman ito maubos na tanging sa Taal Lake lamang nakikita. Rafi. Marisol, nabanggit mo kanina may mga public consultation naman pagdating sa alternative livelihood para sa mga mangingisda. Pero may impormasyon ka ba kung may mga nag-iikot na
sa mga mangingisda para nga sabihin na endangered na talaga itong tawilis. Base yan sa pag-aaral dahil nakausap ko mismo yung taga-National Academy of Science and Technology at siya mismo ang nag-aaral dito at talagang sinasabing 50% na yung ibinaba ng catch ng mga mangingisda dyan. So wala bang nag-iikot para impormahan yung mga mangingisda tungkol sa estado talaga ng tawilis dyan sa area, Marisol? Rafi, unfortunately, I would say mukhang kulang ang kanilang information dissemination dito sa mga mangingisda dahil sa mga nakausap natin kanina, hindi nila alam, Rafi. Actually, ang nakausap nga natin kanina, nabalitaan lang daw niya ito sa TV. Nung napanood nga niya ito sa mga newscast nga natin, na endanger na nga pala ito. Pero as far as yung ganong impormasyon kung ano na talagang estado nitong tawilis ay hindi talaga nila alam. Nagkakaroon ng mga public consultation bago pa man i-deklara actually na endanger ito. Kaya meron na rin actually mga naipatupad na mga measures tulad halimbawa, dati Rafi inaalaw ang pangunguha or panguhuli ng mga tawilis at night. Pero ngayon, bawal na yan Rafi, sa umaga na lamang nila ito ginagawa, nag-comply naman sila. Pero yung extent na eto nga, yung estado na endangered, I don't think alam nila Rafi dahil kanina talagang hindi nga nila ito alam at nabalitaan nga lang daw nila ito sa TV. At sabi naman itong mga taga-BFAR ay ito nga din daw yung parang kailangan pang masusing gawin para talagang imulat at ipaunawa sa mga, sa mga fishermen na ito lamang ang tanging kinabubuhay dahil kahit noon pa daw Rafi na nagkakaroon pa lamang daw ng mga pag-uusap medyo negatibo na raw ang kanilang reaksyon tungkol dito. Ayun na nga, dapat talaga siguro merong information dissemination dahil hindi mahirap i-dispute yung scientific fact at yung scientific evidence na talagang bumaba yung huli at yung danger ng tawilis dyan sa lugar na dyan lang talaga matatagpuan. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman.